Breaking news mga kabayan, Israel gumamit ng 50 fighter jets para maglunsad ng sabay-sabay na pag-atake sa mahalagang target sa Iran sa pinakabagong pagsalakay ng Israel sa Iran. Tinarget ng 50 mga fighter jets ng Israel Air Force ang bunker sa ilalim ng bahay ng dating Iran Supreme Leader na si Ali Khamenei. Napag-alaman ng Israel Intelligence sa tulong ng Mossad na doon nagtatago ang iba pang mga leader at opisyal ng Iran. Ayon sa tagapagsalita ng Israel Defense Force, ang pagkawasak ng bunker ay isang panibagong dagok sa Islamic regime ng Iran. Ito ang video na ibinahagi mismo ng Israel Defense Force. Makikita naman mga kabayan sa isang video ang ibinahagi ng source ang laki ng sunog matapos maglunsad ang Israel ng airstrike sa isa sa mga oil depot sa Tehran, ang sentrong syudad ng Iran. این آدرنالین بیشتر میخوان Israel hindi lamang magaling sa opensiba dahil maging sa kanilang depensa pinatunayan ng Israel na hindi sila matatalo sa digmaang ito. Iron Dome, isa-isang pinabagsak ang mga misal ng kalaban. Sa Iraq, ipinakita naman ng mga tropang Amerikano ang pag-activate ng kanilang SIRAM o Counter-Rocket Artillery and Mortar sa embahada ng Amerika na tinarget ng mga proxy ng Iran. Aktual na video, panoorin. Sa bansang Bahrain naman, ipinakita ng mga saksi ang paglunsad ng US Army HIMARS sa pag-atake nito ng target sa Iran. Tuloy-tuloy naman ang paglipad at paglunsad ng mga bomba ng US Air Force B-1B Lancer sa mga target nito sa Iran. Walang katulad ang ipinapakitang lakas ng Amerika laban sa Iran military dahil umaatake ito sa kalupaan, karagatan at lalong-lalo na maging sa himpapawid man. Walang epekto para kay President Trump kung sakaling tumutulong man ang Russia sa Iran. Pagdating sa intelligence, walang bilib si President Trump sa Russia, lalong-lalo na sa ipinapakitang kahinaan ng Iran sa digmaang ito. This president asking what Peter asked you a question yesterday. He said it wasn't the right time in that event. And he was asking when you have indications of whether Russia is supporting Iran somehow in this. No, I haven't had that. I have had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job because Iran is not doing too well. What about the Strait of Hormuz? There's Well, I think we've accomplished more in 1 week than anyone thought possible. We've wiped out their Navy, 44 ships. We've wiped out their Air Force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down. And we've hurt them where it hurts.
including about every form of leadership you can have, we've wiped out. Para lamang sa kaalaman ng lahat, sa Operasyong Epic Fury, kasalukuyang nasa mahigit 50,000 mga tropang Amerikano, 200 mga fighter jets, 2 aircraft carrier, mga cruiser at destroyers, at 3 uri ng mga bombers ang bumabayo sa iba't ibang sulok ng Iran. Isang puwersang hindi mapantayan, maging ng Russia o China man. More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. Bansang Turkey, isang miyembro ng NATO, nagpahayag ng babala sa Iran. Ito ay matapos ma-intercept ng NATO Air Defense System ang isang missile na nagmula sa Iran. Naku po, mas lalong mababaon ang Iran kapag sumali ang Turkey sa labang ito. İranlı arkadaşlarımızla konuştuk. Dedik bu eğer yolunu kaybetmiş bir füze ise başka bir konu ama bunun devamı gelecekse bir defa mahsus gelir bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz aman diyeyim dikkat edin böyle bir maceraya İran'da hiç kimse atılmasın. Çünkü Türkiye şu ana kadar defaatle yani dostluğunu, durduğu yerdeki düzgün çizgiyi, barışa olan hizmeti sürekli ortaya koymuştur. Kinumpirma naman ng mga source na 2 beses binalaan ng US attack submarine ang isang warship ng Iran, ang Iris Dina, na abandonahin ang kanilang warship, pero tumanggi ang Iran Navy Commander. Nalikasin nila ang kanilang barko, kaya ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang 180 mga sakay nito, 32 lang ang nakaligtas. Aktual na pagsagip ng Sri Lanka Navy ipinakita.